Alam mo ba may isang sikreto sa pananampalataya na baka hindi pa natin lubusang nagagamit? Ito yung tinatawag na visualizing with faith. Baka isipin mo, parang daydreaming lang yan. Pero teka muna, magkaiba sila at malaki ang pinagkaiba. Sa Hebrews 11 chapter 1 sinasabi, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang katibayan sa mga bagay na hindi nakikita. Pansinin mo yung salitang katiyakan at katibayan. Hindi ito wishful thinking. Hindi ito yung tipong nakaupo ka lang at nangangarap na sana manalo ka sa loto. Ang pananampalataya ay may pundasyon, ang salita at mga pangako ng Diyos. Ang daydreaming, madalas, nakasentro lang sa sarili nating gusto, sa mga pantasya na walang kasiguraduhan. Pero ang faith-seeing, ang pagtingin gamit ang pananampalataya, ay nakasentro sa kung ano ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Ito ay ang aktibong paghawak sa kanyang mga salita at pag-imagine sa katuparan nito sa buhay mo, kahit hindi mo pa nakikita sa pisikal. Isipin mo si Abraham, bago pa man siya magkaroon ng anak, sinabihan na siya ng Diyos na tingnan ang mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Ganyan karami ang magiging lahi mo. Hindi pa buntis si Sarah, matanda na sila, pero inimagine na ni Abraham. Iyon ang faith-seeing. Hindi siya nag-daydream lang na, sana magkaanak kami. Hindi, ang sabi niya. Sinabi ng Diyos, kaya makikita ko na, mangyayari ito. Ganyan din sa buhay natin. May pinagdadaanan ka bang challenge ngayon? Sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, o sa finances? Ano ba ang pangako ng Diyos para sa sitwasyon mo? Kung karamdaman yan, hawakan mo ang Isaiah 53:5 sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. I-visualize mo ang sarili mo na malakas, malusog, at naglilingkod sa kanya ng may sigla. Hindi ito pagpapanggap, ito ay pag-aangkin sa kanyang pangako. Kung sa finances naman, hawakan mo ang Philippians 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. I-imagine mo na hindi ka na nag-aalala sa pambayad ng bills. I-visualize mo ang sarili mo na nagiging channel of blessing pa para sa iba. Nakikita mo na ang biyaya bago pa man ito dumating, dahil naniniwala ka sa provider, hindi sa provision. Ang challenge ko sa iyo ngayon ay simple lang. Ito ang action step natin. Kumuha ka ng papel at panulat o kahit sa notes app mo lang sa cellphone. Isulat mo ang mga area sa buhay mo kung saan mo kailangan ng breakthrough. At sa tabi ng bawat isa, isulat mo ang specific na pangako ng Diyos mula sa Biblia para diyan. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipanalangin mo ito. At simulang i-imagine ang katuparan ng pangakong yan. Ano ang itsura ng buhay mo kapag nasagot na yan? Ano ang pakiramdam? Sino ang mga kasama mong nagagalak? Gawin mo itong isang spiritual exercise araw-araw. Ito, yung paglalagay ng laman at buto sa pananampalataya mo. Tandaan, hindi tayo nagmamanipula sa Diyos. Ang ginagawa natin ay sumasang-ayon tayo sa kanyang kalooban na naipahayag na sa kanyang salita. Ina-align natin ang ating isip at puso sa kanyang mga pangako. Mula sa pagiging isang passive dreamer, maging isang active faith seer ka. Maniwala ka kapag ang paningin mo ay nakatuon sa kanya at sa kanyang mga pangako, makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata at masasaksihan mo ang kanyang katapatan sa paraang hihigit pa sa iyong inaasahan. Salamat sa panunood mga kapatid dito sa ating channel Liwanag at Pag-asa TV. Naway ma-encourage ka na gamitin ang iyong spiritual eyes para makita ang mga dakilang bagay na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Kung na-bless ka sa message na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. God bless you.